Magandang hapon pong muli mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayong tinatanggap sa banal na misang ito. Kaisa ng ating parokya, inaaniyahan namin kayo na makiisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay sina Manco family, Pariñas and Filomena family, Linda Barrera and Mendoza family, Renita Ogot, at para po sa kaarawan ni na Dennis Batak, Vert Rivera. Gayon din, hinihiling namin ay pagdasal natin ang mga tanging kahilingan ng ating mga kapatid na sina Helen Galvez, Richard Escobin, Gabi Salazar, for beatification and canonization of Venerable Aloysius Swartz, for healing and past recovery, Lourdes Lorita Magadia, Dominicio Roda, Gloria Silva, Beda Ercia, Samuel Lumontad, Beda Ercia, Judy Cau, Ivy Pariñas, Bonifacio Manco, Romina Marie Kyohilog, Calix Simon Kyohilog. Panghuli po ating ipanalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga minamahal nating kapatid na sina Gabriel Salazar Sr., Petronila Celeste, Alejandro Celeste, Josefino Canatalejo, Rosario Contiuy, Julian Uy Sin, Lydia Estoy, Joaquin Angeles, Liandico Castro, Edelberto Lagdameo, Milagros, Gerson, Mark, Jonah May, Diego Sofronio, Ciela, Timoteo, Ben, Rosebel, Patrocenia, and Anastasio Manipol, Gilbert Pineda, Leodigario Egos, Estelita Aban, Dani Barrera, Milagros Abit Salvalion, Juanita Ortiz, Victoria Cuarte, Gregorio Carin, Alipio and Osias Getalaga, Cornelia Papagayo, Rodrigo Prima and Prisca Barireng, Sor Illuminata de las Nativitas, Felipe Paulina and Francisco Alaber, Fabian Crescencia Barrera, Amanda Mendoza, Ronnie Alice Barrera, Edelberto Pel Arcangel, Arthur Barrera, Florencio Silva, Jacinto Di Maisip, Flagia Alpante, Domingo Sabado, Joseph Hari and Guillermo Islan, Purificacion Renato Vargas, Johan Paul Angelo Sangoyo, at sa lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalala. Karagdagang misang pasasalamat, Hazel Lignes, Lina Lignes. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda.
Ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal na natin siya at huwag na natin pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ang aking patnubay, ako ay iligtas, sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan.
Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba ang Anak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatang makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makaiinom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa nakikisa po sa live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Miyerkules sa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang atin pong mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sama-sama po nating pagnilayan, tamang motibasyon. Sa atin pong pagsisikap na magpatuloy sa buhay, meron tayong mga motibasyon sa buhay. Kung bakit kayo nagsisimba, meron kayong mga motibasyon. Maaari yung ilan sa inyo
para matanggap si Jesus sa Eucharistia. Maaari yung ilan sa inyo dahil may nais kayong ipagdasal. Maaring may nais kayong ihingi ng tawad sa Diyos. Iba-iba yung motibasyon ng mga taong nagsisimba. Sa labas ng simbahan, iba rin ang motibasyon ng maraming tao. Kung bakit nag-a-apply sa isang trabaho, meron din ibang motibasyon. Ngayon, nalalapit ang halalan, nakikita natin, iba-iba din ang motibasyon ng mga kumakandidato at nagnanais na maupo sa luklukang pinag-aagawan. Ano yung motibasyon mo sa buhay mo? Ano yung motibasyon mo sa pagdarasal mo? Ano yung motibasyon mo habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito? Mga kapatid, sa pagsunod natin kay Jesus, meron din dapat tayong tamang motibasyon. Kasi kung mali yung ating motibasyon sa pagsunod kay Jesus, baka tayo'y manghina, baka tayo'y mapariwara, baka tayo'y mahirapan ng todo, at baka along the way, tayo ay tumigil kasi mali yung ating motibasyon. Sana yung motibasyon natin sa pagsunod kay Jesus ay hindi tulad ng motibasyon ng mga magulang ng magkapatid na Santiago, yung mga anak ni Zebedeo. Sana hindi ganun yung motibasyon natin. Ano ba yung motibasyon ng pamilyang ito? Yung magkapatid na sumusunod kay Jesus bilang mga alagad at yung kanilang nanay, ang motibasyon nila, sana sila ay maging kilala. Sana sila ay makaupo sa kanan at kaliwa ng Panginoong Jesus para makilala, para sumikat. Yun yung motibasyon nila. Ibig sabihin, magkaroon ng kapangyarihan. Kapag ang motibasyon lamang natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan, tandaan niyo po, yung kapangyarihan, ang nais nito, mangibabaw sa ibang tao. Yung kapangyarihan, ang nais nito, paglingkuran lamang yung sariling pangangailangan. Yung kapangyarihan, naghahangad dito na makalimutan mo na ang iyong kapwa. Ito yung hangarin, ito yung motibasyon ng nanay nitong magkapatid. Sana hindi ganito yung maging motibasyon natin sa ating pagsunod kay Jesus. Si Jesus mismo, nagtuturo siya ng tamang motibasyon. Paano nga ba tayo susunod sa Kanya? Paano nga ba tayo susunod sa Diyos? Ang sabi ni Jesus sa mabuting balita, paglilingkod. Paglilingkod. Ang tamang motibasyon sa pagsunod ay paglilingkod. Kasi kung ang hangarin natin, ang motibasyon natin sa pagsunod natin kay Jesus ay tulad niya, paglingkuran ng maraming tao, yung paglilingkod, naghahangad dito na mangibabaw sa Diyos. Yung paglilingkod, naghahangad ito na tumugon sa pangangailangan ng ibang tao. Yung motibasyon, ang focus nito ay hindi yung mga bagay na lumilipas, kundi yung mga bagay doon sa buhay na walang hanggan. At kung ang motibasyon natin ay paglilingkod, kahit gaanong kahirap, magtutuloy tayo kasi batid natin na sa ating paglilingkod, kasama natin si Jesus. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Actually, ang pagpapasan ni Jesus ng krus na binabanggit niya dito sa mabuting balita, actually dapat tayo yun Pero gagawin niya dahil nais niya na samahan tayo sa paglilingkod na ito. Dahil nais niya na samahan tayo patungo sa kaharian ng Diyos. At kapag ka po ang motibasyon natin sa pagsunod kay Jesus ay paglilingkod, makikita natin ang bawat isa hindi bilang ibang tao, kundi makikita natin ang bawat isa bilang mga kapatid natin kay Jesus. Ang sarap mabuhay kung alam mo na yung kasama mo ay kapatid mo kay Jesus. Ang sarap sumamba na kung alam mo yung katabi mo sa upuan, kahit hindi mo siya kilala sa pangalan, ay alam mo naman na kapatid mo siya sa pananampalataya. Ang sarap magpasalamat sa Diyos kung ang hangarin nating lahat ay dahil binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para patuloy tayong makapaglingkod. Magkakaiba man ang ating dahilan kung bakit tayo nagsisimba,
Pero sana yung dahilan kung bakit tayo sumusunod kay Jesus, dahil nais natin, tulad ni Jesus, makapaglingkod din tayo sa mas maraming tao. Ang sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Siya'y naparito, hindi para siya yung dakilain, kundi para siya ang magdala sa atin sa kadakilaan, sa kaharian ng Diyos. Sana ito yung maging motibasyon natin. Sana ito yung maging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pagsisikap, sa ating pagpapakabuti, sa ating pagpapakabanal, sa ating pagsisimba, sa ating pagdarasal. Kasi ang motibasyon natin, tulad ng motibasyon ni Jesus, makapaglingkod. Minsan po merong isang bata na dala ng kahirapan, lagi niyang buhat yung kanyang kapatid na sanggol. Ngayon, along the way, habang naglalakad siya, minsan pasan niya sa harapan, minsan nasa likod yung bata, minsan nasa balikat, pero hindi niya binibitawan, hindi niya ibinababa. Araw-araw ganito yung routine ng magkapatid na ito. Minsan, may nagtanong dun sa bata, bakit hindi mo na lang iwan yung kapatid mo? Wala na rin naman kayong makain eh. Baka mamatay na rin kayo sa mga susunod na araw. Bakit hindi mo na lang siya iwan? Total, nagiging pabigat na lang naman sa'yo yan. At ang sabi nung bata, kailanman hindi ko siya iiwan, dahil kailanman hindi siya naging pabigat sa akin, dahil kapatid ko siya. Handa akong buhatin siya kahit saan, dahil kapatid ko siya. Kung ang motibasyon natin sa buhay na ito ay tulad ng kay Jesus, makikita natin ang bawat isa bilang magkakapatid. Walang pabigat dahil sigurado lahat tayo magtutulungan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Habang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ng alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga yumao naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa katahimikan, isama po natin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Buenaventura naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan, isama po natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Vicente Ferrer na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama po tayong tumawag sa ating Ama sa pamumuno ni Jesus.
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsiluhod ang lahat. An act of spiritual communion. Jesus ko, naniniwala akong tunay kang naririto sa banal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat sa mundo at gustong-gusto kong tanggapin ka sa sakramento. Subalit hindi kita matatanggap ngayon sa komunyon. Kaya pakanin mo sana ang aking kaluluwa sa panloob at espiritual na paraan. Sumasangkap ako at nakikiisa sa iyo ngayon, tulad din ng pagtanggap ko sa iyo sa komunyon. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawaan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Vicente Ferrer. Ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay sisimulan na po natin ang mga misa ng Street Mass at bukas, kung tama ang aking pagkakaalala, sa Barangay Baclaran. Ano po? 5:30 po ang misa doon at ang Stasyon ng Cruz ay magsisimula earlier. Kasi kasabay ho ng misa dito, yung pong Street Mass na gaganapin sa Baclaran. At bukas din po, paalala sa mga tatanggap po ng First Communion at saka ng sakramento ng kumpil. Ang First Communion ay 9 ng umaga. Kaya before 9, sana yung mga bata na magpa-First Communion ay nadito na po. At ang kumpil naman ay 1:00 ng hapon. Kaya bago mag-1:00, sana'y narito na po yung mga kukumpilan. Pero paalala po dun sa mga kukumpilan, kumain na muna kayo sa inyong bahay bago kayo magpunta dito. No, paalala lamang po ito para hindi mangyari yung pagkahilo kasi ito'y tanghaling tapat, medyo mainit. Sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, sa lahat po na naglingkod, nakiisa sa live streaming, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless po, ingat kayo sa inyong pag-uwi.